tawag dito, para walang masira, no? Then, isa pa doon, paano ito maugnay doon sa, ano, di ba sabi doon sa iba't ibang interpretation, ah, nagpapakita daw ito ng kahirapan ng buhay, no? So, that's the theme kasi, yun kasi yung binibigyan ng mensahe sa atin yung mahirap ang buhay. So, sa pamagitan ng pagsusuri sa tema, pwede natin sabihin kung anong klaseng buhay mayroon yung pangunahing tauhan doon sa story. So, makita natin na mahirap lang ang buhay nung taong kumakain na tila ba wala sang gustong masayang, no? Kung tayo'y mag-interpret. Pero doon sa mismong author, ang gusto lang pala niya is ipakita kung ano, paano ang pagkain tamang pagkain ng isang isdang maliit, no? Then, sa pamagitan din ng tema, makikita daw natin o tumutulong daw ito para malaman ang layunin ng akda, no? Yung tema daw ay tumutulong upang malaman ang layunin ng akda. Okay? The intention, no? Kapag daw natukoy na natin ang tema, mas naunawaan natin kung bakit isinulat ang isang akda, and that is the layunin. Bakit ito naisulat? Pero ang tanong, paano tutukuyin ang tema? No? Mayroong ilang gabay sa tamang pagtukoy ng tema ng isang akda. Una, ang mga ito ay hindi ko isinulat. Ay hindi ko nilagay sa PowerPoint kasi nga gusto ko ay sulat ninyo lahat ng mga dinidiscuss ko para malaman ko kung kayo ay nakikinig o hindi. Paramihan ng lecture. No? Number 1 daw, tingnan ang pangunahing suliranin. No? Tingnan ang pangunahing suliranin. Ano ang ibig sabihin ng pangunahing suliranin sa akda? O, marami akong tanong. Pero iilan lang ang mga nagsasagot. Ano ang ibig sabihin ng pangunahing suliranin ng isang akda? Hello? Pause mo, pause. Bakit walang nagtataas ng kamay? Sasagot Rueda Joshua? Yung pangunahing suliranin po is yung kung ano po yung pinaka problema po ng storya or ano po yung Very good. hinaharap ng mga tauhan. Oh, tama. So, yung siyempre, ano na yun? Yung problema. Problema ang hinaharap ng pangunahing tauhan. Very good, Joshua. Dapat nakikinig kayo maayos para madali nyo siyang masagot. Yan. Tama yun. Okay. So, tinitingnan dito kung ano ang pangunahing suliranin ng isang akda. Pangalawa, kailangan daw, para matukoy ang tema, suriin ang kilos at desisyon ng tauhan. No? Suriin ang kilos at desisyon ng tauhan. Kasi sa pagsusuri ng doon sa kilos at desisyon ng tauhan, titingnan natin kung ano ang ipinapakitang pagpapahalaga ng tauhan, no? Ano ang kanyang pinapahalagahan sa buhay. So kailangan titingnan natin, makikita natin o mararamdaman natin sa pamagitan ng kanyang mga desisyon doon sa story, habang umiikot ang story o storya, kung ano ang kanyang pinapahalagahan sa buhay. And in that pamamaraan, sa ganoong paraan, makikita natin madali yung tema. Kung matutukoy natin madali ang tema. Then number 3, tingnan ang wakas. Okay, katlo, tingnan ang wakas. Kasi usually, sa bandang hulihan, malakas ang pagpapadama sa kung ano ang aral o mensaheng lumutang sa dulo. Palulutangin sa dulo ng autor o ng manunulat ng akda yung kanyang pinaka-mensahe, no? O yung pinaka-aral, no? So, mensahe at aral, yun ang tema ng akda. Okay, so tingnan ang wakas. Suriin ang wakas. Ika-4, hanapin nyo ang paulit-ulit na ideya. Pag nagsusuri kayo, hinahanap nyo at gusto nyo matukoy kung ano talaga ang tema ng akda, kailangan nyong hanapin ang mga paulit-ulit na ideya. Halimbawa, no? May banggit ba sa pamilya? Lagi ba yung binabanggit from top to bottom? From start to finish?
I mean, from start to finish ba, laging may binabanggit sa pamilya. O kaya naman, ang lagi niyang binabanggit ay tungkol sa pag-ibig. O kaya tungkol sa kahirapan. O kaya ay yung pamumuhay sa isang lipunan. O kaya naman tungkol sa teknolohiya. At iba pa, no? So, yung mga paulit-ulit na ideya na binabanggit niya, yun ang hanapin nyo. And definitely, isa yun sa mga paraan kung paano tutukuyin ang tema, no? Okay. Now, ano ang tinatawag nating estruktura naman? Lipat na tayo sa estruktura. Okay, David, Matthew? Ang estruktura po ay tumutukoy sa ayos o pagkakabuo ng isang akda kung paano inayos ang mga pangyayari mula simula hanggang wakas. Halimbawa po, ang estruktura ay ang estruktura ng kwento ay maayos at malinaw sa simula. Pinakilala ang pangunahing tauhan at ang kanyang kalagayan. Sa gitna, lumitaw ang mga pagsubok na kanyang hinarap hanggang sa umabot sa kasukdulan kung saan kinailangan niyang gumawa ng mahalagang desisyon. Sa kakalasan at wakas, naipakita ang bunga ng kanyang mga ginawa at ang aral ng kwento. Yes, no? Alright. So, in short, tama yung sabi ni Matthew na pag sinabi nating estruktura, ito ay tumutukoy sa balangkas o framework. No? Yung kung saan ay yung tinutukoy nito ay ang pagkakabuo o kaya yung pagkakaayos o kaya at saka yung organisasyon ng mga bahagi ng isang akda. Ito ay para maging malinaw at mabisa ang mensaheng nais ipahatid ng may akda, no? Parang ganito yan. Kung halimbawa sa inyong mga CIT students ay dun sa meron kayong system, meron yung input, process, output o kaya naman yung flowchart na ginagawa ninyo, na sinasabi nyo. Ang isang akda naman ay may sariling struktura ng mga pangyayari sa elemento, gaya na sinabi ni Matthew kanina. Para madali nyo maunawaan kung ano ang estruktura, tandaan nyo yung ang tanong na sumasagot sa paano inayos na may akda ang kanyang akda para maunawaan ito ng mga mambabasa. So, kasama na rin dito yung pagkakasunod ng mga pangyayari, yung ayos na mga ideya, meron itong simula, gitna, wakas, na gaya ng pinaliwanag ni Matthew, tama yon. Yung pagkakaugnay ng mga tauhan, yung tagpuan, at saka yung suliranin na umiikot sa isang kwento, and of course, yung paraan ng pagkakalahad. No? Paano nilahad ang kwento? Nagsimula ba ito sa gitna? Nagsimula ba ito sa wakas? Tapos gumamit ng flashback. So, mga natawag natin gamit na pampahintikan yan or mga teknikong pampahintikan na ginagamit para mas mapaganda ang mga akda ngayon, lalo sa maikling kwento. May mga bahagi ng struktura ang isang akda. Ito ay ang simula, ang gitna, at saka ang wakas. So sa simula, pinapakilala dito, usually, yan ba, kwento yan, pinapakilala yung tauhan, yung tagpuan, tapos yung pangunahing sitwasyon, yung kung ano ba ang magiging problema doon sa story. Parang patikim, may patikim doon sa problema. Sa banda na sa gitna naman, dito umiinog yung tinatawag nating talagang suliranin, yung talagang problema, nakakabakahin o haharapin ng tauhan. Tapos meron itong tunggalian, ito yung pakikipaglaban ng pangunahing tauhan doon sa problema. Paraan ng pakikipaglaban, pwede sa sarili, pwede sa kalikasan, or kaya naman pwedeng sa kapwa-tao. No? Then, doon sa gitna rin makikita natin ang pag-unlad ng isang akda, pag-unlad ng kwento. Let's say, for example, mula doon sa pinapakilala mo na tauhan, tapos merong nagpa-progress yung suliranin. Parang lumalala, no?
hanggang sumapit doon sa kasukdulan. Then, doon sa wakas, sabi nga kanina ni Matthew, papasok na yung tinatawag nating kakalasan. Ang kakalasan ay yung unti-unting pagbaba ng story. Mula doon sa rurok, doon sa pinaka-climax, bababa yung story, nabababa ito, hanggang doon sa resolusyon. Ibig sabihin na doon sa resolusyon, ano ba ang kalalabasan ng suliranin? Ito ba ay tagumpay o kaya kabiguan, masaya o malungkot, no? And after that, sa wakas din natin makikita yung aral o yung tema o mensahe ng buong akda, no? Kapag sinusuri natin pagkasusuriin nyo ang struktura sa isang akda, tingnan ninyo kung una, maayos ba ang daloy ng pangyayari. Ito yung mga technique, no? Maayos ba ang daloy ng mga pangyayari? Logical ba ang pagkakasunod-sunod? No? May connection ba ang bawat bahagi, simula, gitna, at saka wakas? Then, epektibo ba ang simula at wakas? Okay? There are times na sinasabi lagi na kapag ka daw gusto mong malaman na may babasa o wala sa isang akda, tingnan mo yung simula. Kapag dragging sa simula pa lang ang isang istorya o isang akda, ang mga akdayan, hindi yan nakaka-invite ng audience o ng reader na para basahin yung loob ng isang akda. So, kailangan bilang isang mananakda, hindi mo dapat pabayaan ang iyong simula. Dapat sa simula pa lang, mahatak mo na, no, ang atensyon ng iyong mga mambabasa. Then, hindi naman pwede pag walang bahala yung wakas. Kasi ang wakas naman, kumbaga sa isang suntok, ito yung panghuling suntok mo na pababagsakin mo ang kalaban. Kailangan makuha mo yung kalaban. Parang sa huli, yung kapag ka may impact, malakas ang impact ng wakas, hindi makakalimutan ng mambabasa ang yung akda, no? Kahit yan ay pwede rin sa tula, pwede rin sa nobela, pwede rin sa sanaysay, no? Then,